Magandang araw mga Lods, dumating na sa Pilipinas si former 2 Division World Champion Luis Concepcion. Isang linggo bago ang pinakaabangan na banggaan nila ni undefeated Pinoy prospect Kenneth Lover sa August 17 sa Winford Resort and Casino Manila. Ayon naman sa manager ni Lover na si 2 Division World Champion Jerry Peñalosa na sana daw hindi ma-injury o magkaroon ng hiwa si Kenneth, 22 years old, undefeated sa 14 fights with 9 knockout dahil tutungo ito sa Japan sa October para sa pagkakataon na mapalaban sa isang world title fight sa 118 pounds division. Aayusin daw ng Kameda Promotions ang isang world title elimination match sa pagitan ni Lover at South African Landile ng Seke sa October 12. Baka nga world title match na ito kasi balitang binakante na ni Junto Nakatani ang IBF Bantamweight World title niya kasi umakyat na ito sa Super Bantam. Ang uling dalawang laban ni Lover, tinapos lang niya ng tig-isang round last December sa Osaka. Kinailangan lang ni Lover ng 58 seconds para i-knockout si Tulio De Canarudo at nitong March sa Tokyo, tinapos niya si Keita Kurihara sa loob lang ng 2 minutes at 38 seconds para makuha ang OPBF strap. Samantala si Concepcion, 2 taon nang hindi lumalaban. Sabi naman ni Kenneth Lover na hindi na siya magpaligoy-ligoy pa pagdating sa laban. Punteriya niya na i-knockout si Concepcion agad. Samantala ayon kay current world champion Melvin Jerusalem, atat na rin siya na mapanood na lumaban ang ating angas ng Pinas, Janriel Casimero. Nagpost pa nga si Jerusalem ng lumang laban ni Alas. Ipinangako naman ni Alas na magkakaroon siya ng laban ngayong December, ngayong taong kasalukuyan. Itong laban niya ay para daw kumuha siya ng ranggo sa featherweight para mapapayag si Luis Nery na makalaban siya next fight dahil number 1 contender ngayon si Mexican Bad Boy sa WBO. Ang mga pwedeng makalaban ni Alas ngayong December ay sina current WBO Oriental Featherweight Champion Mugicha Nakagawa o kaya si WBO International Featherweight Champion Elijah Pierce na parehas payag na makipagsalpukan kay Cuadro Alas. Isa rin pala itong sa idol Melvin Jerusalem sa excited na mapanood ang pinakaabangan at pinaka-exciting na boksingero sa Pilipinas na si Janriel Casimero. Samantala dahil WBO rank number 1 na si Carlames Martin, posible na daw ba na makalaban niya si Naoya Inoue? Tingin natin na magdedepende yan sa kanyang team at promoter at sa rotation ng mga sanctioning bodies at syempre kay Naoya Inoue kung mananatili pa ba ito sa Super Bantamweight next year dahil ang alam natin sa rotation ay susunod na kailangan labanan ni The Monster ay ang WBC number 1 contender na si Alan David Picasso at malamang dun palang susunod si Carlames Martin. Balita na pagkatapos ni Inoue kay Murodjonak Madalyev sa September ay lalabanan naman niya ang Mexican undefeated Alan Picasso sa December. Depende rin kung may mag-interesado pa bang manood kay Inoue sa Super Bantamweight. Gayong inubos na niya ang mga matitikas dito. Wala na siyang dapat patunayan sa Super Bantam. At base sa tingin natin, natakbo ng karera ni Wonderboy, mukhang hinihintay nilang umakyat na si Inoue at bakantein ang lahat ng belt. Saka pa lang sila lalaban sa isang world title fight. At mukhang walang balak isugal ni Sean Gibbons si Martin. Hanggang siguro makapag world champion muna ito. At di natin alam, baka kung champion na siya ay malamang di na siya makapili ng kalaban niya. Malamang number 1 contender na lang ang makalaban at mga kapwanan niya mga champion sa kanyang division. Kaya tignan na lang natin mga Lods